feeling nila ninanakawan natin sila kasi kailangan nating mag-BIR. Kung mga pinapanood mo kasi laging yung may mga kulang-kulang. Ito na alam mo, ang pretty mo. Kasi minsan may amoy ka. Alam mo may deodorant ako dito. Recording na tayo mga Okay na. Ayan, okay. So, final chapter, the 5 dysfunctions of a team, eme, reflecting on a journey. Okay, parang recap na lang to. Bilisan na natin. Recap na. Ba't hindi na ako marunong? Paano ba to? Ayaw niya mag-ano. Yan. Okay. Quick recap. So, ano na ulit yung 5 dysfunctions of a team? So, we have absence of trust, fear of conflict, lack of commitment, avoidance of accountability, and inattention to results. Okay. So, sa lahat ng yun, ano daw dito yung nag-resonate most with our team experience so far? Reflection na agad. Ang bilis naman ng quiz kay Eileen. Mabilis na. Ito kay Ate Pepper, medyo may konting warm-up pa rin. Sorry na. Di ba, patapos naman na tayo. Okay. Nakalimutan ko na nga yung storya eh. Oo nga, parang ang daming weeks na lumipas. Nakalimutan ko na rin. Wait lang, nailipat ako. Ano ba yung pinaka-applicable sa team natin? Ano yung pinaka nag-resonate sa akin based sa team na meron tayo? Nung ba, ang ganda na ng setup ni Ninong, tas ang labo bigla ng video. Parang lang, si Vico lang. Si Vico Soto, no? Talagang hindi pa nakakabili ng bagong cellphone si Mayor. Tambagan na daw. At least daw sure tayo hindi siya kurakot. Kasi nga cellphone niya labo. Kasi bagong cellphone nga, di siya makabili eh. Oo. At least alam natin hindi siya kurakot. Yun na lang. Maging masaya tayo. Kaya treated. Wala akong masyadong maisip na na siguro ang pinaka lang sa atin since nga we're a team of consultants, freelancers, siguro yung building ng trust sa start. Yun yung usual ko na nakikita. Na kapag meron tayong mga bagong ino-onboard, unless regular talaga yung touch points natin with them, unless tumatambay sila sa Discord, yung para mag-buy-in sila agad dun sa idea nung community na tinatry natin i-build. Sometimes it takes time, may mga resistance. Naalala ko pa meron tayong mga freelancer na 'di ba yung parang sabi nga nila parang feeling nila ninanakawan natin sila kasi kailangan nating mag-BIR. Alam niyo? Diba? Kasi tayo yung BIR eh. Oo, diyan na forget mo na yung mga yung mga nag-message na ang lit-lit na nga lang nasasahurin ko, tapos kailangan ko pa mag-BIR. Oo, naalala ko yung long message nung person. Oo. True ba? Oo, yung mga ganun, B. Meron kasi, hindi ko alam kung trauma ba nila to sa government, kaya ayaw nila magbayad ng tax. Trauma ba nila to sa previous employer nila? Kasi marami rin akong kilala na ang issue nila, kinakaltasan sila ng withholding, then when they sorted out yung sarili nilang registration, apparently wala naman pala talagang sinubmit yung company. O, kinaya nyo ba yun? Oo, yung mga ganun. Actually, totoo yan. No? Totoo. Yung kinakaltasan. So, feeling ko may mga traumas rin yung mga tao. Yun nga lang kasi, syempre, kailangan natin mag-comply, di ba? So, feeling ko yung part na yun, hindi ko rin alam kung paano natin mas mapapabilis yung pag-build ng trust. Pero for me kasi, more on engagement. Kaya nga nagtatry tayo ng may mga book club, meron tayong mga huddles, meron tayong mga town hall. Ang challenge lang siguro, umattend naman sana kayo mga mi. Baka naman nasa puso nyo kami na maisipan lang. nyo kaming puntahan. Dalawin nyo naman kami dito. Dadahilan ka daw na nasa UK ka, umattend ka rin daw ng quarterly. Oo. Nagdadahilan ka daw, kuya. What is the Ang hirap naman, ang gastos. Okay lang kung pwede kong ipa-reimburse yung flight ko sa VC. Pwede naman. Willing ko ako lumipad. First mo kay Pierre.
Grabe, ang bilis, agad-agarang uwi yun. Walang Willie pa ko iisip. lumipad. Gusto nyo bukas, basta reimbursable yung ticket. Oh. Pero yun yung ano ko. Tsaka naalala ko na mention ni Ninang way before, yung about conflict. Kasi nga, doon naman sa mga lagi nating nakakasama, parang wala masyadong conflict. So parang dapat pa mas nagano tayo, nagdi-discuss, nagdi-debate. So mag-away Instead tayo laging si mamaya. Edge lang yung ka-conflict natin. Alam niyo, sobrang si Edge lang lagi yung ka-conflict natin. Wala na, si ChatGPT. Kasi lagi siya nakahindi. Hindi. Oh, si Edge Yung sinasagot yung sasabihin ko. Kasi ang niya, Yan ang din yung niya gusto sa ko. sentence ay hindi. So, ano, Lagi yung una niyang ano, hindi. technically, si Edge yung nagsa-start ng conflict. Oo. Kahit mag-a-agree siya sa'yo, ang una niyang sasabihin, hindi. Hindi. Oo nga, no, ganun. Mali yung intro. Pero sinasabi ko nga yun. Pero hindi. Oo nga, no? Oo. Tapos pag wala nang maribat si Ed, Tama. lagi niyang sagot. Edi okay. So, at least ngayon sa Okay. natin, si Edge Edi talaga okay. yung gagawa ng conflict. Si Edge may kasalanan. Pero ano, serious note, yun yung naalala ko na so far, yung parang ano, yun nga, yung building ng trust sa new team members. Kasi nga, hindi naman tayo yung conventional na employment. Conventional. Tapos, conventional. Tapos yun din, yung conflict, parang, kasi ang hirap rin naman kapag yes person yung mga tao sa harap. Alam niyo yun, yung mag-yes pero hindi magdi-deliver. Uy, nagko-conflict naman tayo, pero friendly. Manageable. Yung digorot sa Sabagay, Yung tingin. gago ka pa yun. Uy, Parang hirap mas magka-conflict yan. nakakatakot na yung Baguhan friendly agad. conflict. Kasi yung mga friends, pag nagko-conflict, minsan di mag-uusap, gano'n. Dapat professional lang yung Shut conflict. off agad. Charot. Dapat mag-uusap pero professional Okay. lang. Pag kunyari Kaya sinabi talaga mo, ba, Kuya Ed? Earl, Kasi kunyari At dahil nag-hi ako dyan- sa'yo, Kuya Earl. Sabi mo, hi, Kuya Earl. Sabi mo, this is noted. Ganon. Professional ka lang. At Ganun dapat. hingiin naman natin kung ano masasabi ni Edge. Hindi ako. Feeling ko marami. Kasi Feeling ko marami eh. nag-start na rumor na siya nag-ano ng conflict. Ano, pagkatawag niyo kay Edge, sabi niya agad hindi. Hindi niya Oh, narinig. Rinig namin. Okay po. Be, recorded to, be. Be, kaya namin balikan yung usapan I-edit dito, ko be. po. Joke. Joke Yung lang. yung Ayan, sa akin talaga. Alam niyo, habang nagsasalita, sir, sabi ko, ano ba yung naisip ko? Tapos, before niya sabihin yung encourage conflict, sabi ko, nag-decide na ako encourage conflict na sasabihin niya. Tapos, na ako ni Well. Tuloy-tuloy na. Nakapag-decide na ako. Pero paninindigan ko yung ko. So, para sa akin, yung yun nga, nag-resonate talaga sa akin yung encourage conflict. Kasi, siguro background, talagang yung growth ko, nag-start na, wala masyadong conflict, medyo sheltered. From life, sheltered talaga. So, pag may mga conflicts, no? Deprived kayo sa conflict. Parang yes lang. deprived sa conflict. So, kapag may mga nangyayari, nararating talaga ako pag Sa something ating na, binabawi ni Edge. Yung mga hindi niya na nasabi. Na hindi niya nasabi sa family. Sa atin niya so, bali, binubuo. sinusulit ko. Okay. Schedule mo Kaya yung pala. away natin next week, ha? Schedule mo na yung away natin. yung pinaka nagustuhan ko lang talaga with the team is kahit parang yung conflict hindi na lumalabas outside dun sa situation. Yung conflict is parang nandyan para mag-remind na uy, may kailangan gawin. So, or kailangan mo itong ayusin. Hindi naman lumalabas. Dinidiscuss sa book. Inaano natin, we make it kunyari sa meeting, sa mga huddles, we just make it na kailangan na erase lang yung mga kailangan erase,
Tapos we trust naman yung people na they understand yung situation, bakit ba sila napuna, bakit na point out ito, bakit ito dapat gawin. So, yun lang. It's at the end of the day, you can still feel safe kahit may conflict na nangyayari. Or hindi conflict merong mga discussions na nangyayari sa company. Yun lang. Thanks. Ayun. Wow naman. Sino pang gusto mag-share? Tayo lang naman dito. Si Jana ba may gustong i-share? So, I'm here. Ay, wait lang, magka-cam on ako. Para mukha lang, kasi ba mukha ko nakahiga? nasa banyo. Mukha ko nasa banyo. Para kung ma-earn na. Gusto ko yung daming ano. Sa akin, kasi dahil nabanggit na ni Earl yung trust, tapos nabanggit na ni Edge yung conflict, siguro sa akin, recognizing dysfunctions honestly and openly. I think ever since naman na napasok ako sa VC, and familiar naman din ako na openly itong sinasabi ni ate na kapag meron kayong nafe-feel na something, you feel something is off, or you think something can be better, you can let us know. Sabihan mo kami na parang, uy, may i-improve tong prosesong to. Uy, parang may butas tong ginagawa natin to. And may naisip kang pwedeng gawin. Parang, we can do it together to make it better. Galing, nag-rhyme. Pero parang yun. Feeling ko yun yung, nag-resonate sa akin most with my team experience here in VC. Kasi, na-appreciate ko when people are open and accepting of feedback. Yung feedback na hindi lang, ang pangit mo. Yung hindi ganun Ad hominem. Grabe naman ang feedback na yan. Ikaw ng feedback, ang baho mo today. Constructive na. Parang, uy, parang may amoy ka, what if maligo ka, heto sabon. Ganon. Hindi ganun mag-feedback dyan. Uy, alam mo, ang pretty-pretty mo. Kasi minsan may amoy ka. Alam mo, may deodorant ako dito maganda. Ganon. Siya sandwich. Ay po to. Effective. Oo. Basura ba yung flavor ng toothpaste nyo? Hindi. Parang palit na yata yung kinain Ano mo. ko yung ulam mo kanina? Di parang exotic yung deodorant nyo. Amoy monoblock. Ganon. Hala, shit, naalala ko yung amoy ng monoblock. Kasi yung monoblock eh. Oo, yun Yung yung malutong na. monoblock. Yung medyo nagbabatik-batik na. Yung nainitang Oo. monoblock. Ganon. Ha? Oo. Pero ayun kayo, nilalayo nyo yung ang point ko. Pero ang point ko nga kasi, yun nga, parang sa experience ko dito sa team natin, we're very honest and open sa experience natin with regards to the process or to the team members. So, na-appreciate ko yun kasi parang mas mabilis maggawa ng solution head-on kesa nagfe-fester lang kayo ng feelings tapos kapag malaki na yung issue tsaka kayo sasabog at wala na tayong magagawa. So, yun yung gusto ko naman na part doon kasi very open yung people sa feedback. Like, and gusto ko yung kapag nag-feedback kayo, meron din kayong yung parang meron din kayong dinadraft na solution about it. So, it makes me feel na you're really genuinely concerned and you really want to help. Kasi you're seeing something and may naisip kang solution doon sa nakikita mo. Hindi lang yung basta nagreklamo ka kasi wala lang. Ang pangit mo eh. Ganon. Wala solusyon yung criticism mo. Yung ganon. Thank you po. Bye-bye po. Yun na yun. Okay. Actually, I agree. Kasi, alam niyo naman yung mga previous employer ko. So, parang dito sa VC kasi, parang mature yung mga tao. Mature daw. Aray, Hindi mature ko daw alam si kung Ed. ano lahat ng pinag-usapan natin. Compared sa mga previous na Mature. employer, ha? Wala kasi maturity yung mga yun, eh. Ano mga sanggol Yung ba yung kasama mo sa trabaho, Bi? Mature na, matanda na. Hindi naman ganun, ha? Okay. Maliwan. Okay. Oo nga, matanda na nga sila. Oh my God. Tanong mo yan. Tapos yun nga yung open sa feedback, ganyan. Tapos kunyari, kung may suggestions ka, tinatanggap, ganun. Kasi before, kaya medyo hindi ako Jollibee talaga. Hindi ko talaga ugali maging Jollibee sa work kasi. Kunyari, pag nagsa-suggest ako before, parang hindi pinapansin. Tapos hindi ako favorite, ganun. Parang yun yung disadvantage lang talaga.
So, ayun, I really appreciate BC. Ganyan kasi, Favorite ka nga, idilagay ka na nga sa lahat. Huwag ka mag-alala. Mang Tomas Mag-discover na ko ako na ngayon. Next week, ay be. grabe naman, umalis na nga ako ng sales eh. Ibabalik ka namin, be. Ay, grabe. Ng sales me. Uy, grabe kayo, ganun. Ayun lang, yun lang naman yung ma-share ko. Basta si Miss Uy, Eri, naalala feeling ko ko nag-heart to heart ma-share. kami ni Eileen din. Na-mention niya nga yung yung about sa, hindi pa siya na-promote. Oo, totoo yun. Never pa ako na-promote. Bilang galing ka sa government. Kasi di ba nga Hindi ko alam entertain ko si Eileen as By the way guys, si Eileen po yung Manager. assistant marketing manager namin. And Ay, soon to be shala. marketing manager. Hindi kita mapopromote. Hindi talaga. Promote kita, CEO ka na. Wala, grabe naman. Ang kasunod ko. No, sa marketing. Sa marketing, yes. Let's go. Ayun. Sige, si Miss Eloy naman. Baka may gustong i-share. Kalimutan ko na kasi ito eh. O, di ba? Yan. Bilang Kaya nasa ako langit kasi si ako. nanay ngayon. Natutuwa lang ako, yung sinabi din ni, kung sino man nagsabi kanina, yung sa trust. Kasi, hindi kasi tayo yung typical na work dynamics na hindi yung tipong lagi tayo magkasama sa pantry. Di ba, naalala ko yung call center days ko na talagang dikit kayo lagi kasi ultimo yosi break, lunch break, pauwian, gimmick, magkakasama kayo. Iba pa rin kasi yung physical, yung proximity talaga na magkasama kayo lagi. Iba pa rin yung presence ng isa't isa physically. Pero sa atin, kahit paano naandun talaga natin, na-sustain natin yung relationship sa kayong dynamics na nakakapaglokohan pa rin tayo. Parang may mga pantry, pa rin tayo, parang pantry talks, parang ganon. May mga ganon tayo na mga hallway kulitan kahit na sa Discord lang. Saka natutuwa ako. Hindi ko alam kung paano. Kung tatanungin ako kung paano natin nagawa, hindi ko rin alam kung paano natin nagawa na nagtitiwala tayo sa isa't isa, may accountability, may parang hindi mo kailangan na i-micromanage yung mga tao. Talagang we pull our own weight. Hindi ko rin alam kung ano yung blueprint. Basta kung ano man tayo meron ngayon, magpasalamat na lang tayo kasi hindi ko rin alam ano nangyari. So far naman so good. Medyo wala namang di ba, yung walang sakit sa ulo, talagang lahat ginagawa yung mga responsibilities nila. So ang talaga natin is madaming trabaho. Ako at least madaming trabaho tapos hindi ko naman. So ayun. Piggybacking lang ako doon na meron tayong nakikreate na, pero ito guys, meron tayo kasing nakikreate na parang closeness. Kasi naalala ko nga nung first time naman namin mag-meet ni A, first time namin mag-meet ni Elaine, pero feeling ko close na kami. Oo nga, no? Yung parang ang tagal na naming friends, ganun. Mm-hmm. Kasi actually kahit nung kay Lajana, naalala nyo nung templates project, tas nag-get together lahat, nag-video pa nga tayo. Parang feeling ko college friends ko sila, ganun. Parang matagal ko nang kilala. Kasi yung intro sa akin ni Ate Eloy, nung nakita niya ako, ay, hindi ka mo pala masyadong mataba. Akala mo naman, ang dami na namin pinagdaanan, naghati na kami ng pagkain, gano'n. Tumawid kami ng tulay, gano'n. Ang interview ko nga daw kay Kinam, mabuti ka ba ang tao? Medyo. Parang first time namin magkakilala. Bakit siya ganito? Walang Naalala ko pa medyo na overwhelm mo kay Vinci. Hindi ko kasi in-expect na ganun kalaking tao si Vinci. Oo, malaking bulat siya eh. Oo, sobrang laki ni Vinci. Uy, laki ni Vinci. Ganun. Uy, yung tawa naman ni Sid. Sid, why are you laughing there? Tapos unmute ka. Hindi, may naalala lang siya. That's what. Hindi ko may share si Sweet. Yung sobra na, laki pa. Like, parang feeling ko redundant na siya. Parang, Hindi kasi, kunyari, nung nakita Super ko si laki Edge, na daw. lumabas si Edge Familiar talaga. Namukha siyang teddy bear, di ba? Pero maliit lang kasi si Edge. So, Akala ko ako si Edge. Ang laki. So ano daw yung sinasabi mo na maliit si Edge? Maliit lang kasi si Edge. So, kahit nung lumaki si Edge, hindi siya parang
gulat. Hindi siya nakakatakot. Parang gano'n. Bakit gano'n ka? Ano sinabi nakakatakot? Parang ginawa mong cover. Nadulas ka na, okay na. Inulat ka ba, be? Ay, sigarilyo ba siya nung nagkita kayo? Grabe ka naman. Iniisip ko, may tabako ba si Vinci? Wala naman nada. Wala naman. Pero yun. Uy, ang init pa rin. Wala lang, na-miss ko lang si Vinci. Vinci, kung nasan ka man, sana okay ka lang Shoutout dyan. sa'yo, Vinci. Ganun. Shoutout naman sa'yo. Okay, back to your Okay. illusion. Saan napunta Back yung to me. Okay. Si Sweet naman, last na. Okay. Baka, ano yung tingin mo na Nag-resonate sa nag-resonate sa atin? Mm-mm. yung drive commitment. Kasi feeling ko, kaka 4 years anniversary ko. Happy anniversary! Anniversary! Pero yun Ito na yung pinakamatagal na anib na na-experience ni Sweet. or 7. Hindi pala, joke lang. Si ano pala? Thou shall not be named. Oo, okay. Mali kayo Not eh. name, Oo. Hindi, para feeling ko natawa lang ako doon sa comment ni Ate Jel. Yung happy work anib sa bias record ko sa VC. Kasi sa dami namin ang pinagdaanan ko sa VC, like 2 PIP na sabay-sabay. Like feeling ko yung commitment na dalawa na sila nagsabi, eto kasi yung balak namin future sa'yo. Tapos parang ako, may future ako? Parang ganun ba yung moment kaya? Ganun pa ako ng parang, buti pa kayo nakikita nyo to Fermi, parang ganun. Yung yung shared goals na hindi lang kailangan dumami yung VC, kundi sana magtagal din yung lahat ng members kasi in-expect nila na may growth ka inside the company, na nakikita nila na mag-grow ka pa, yung mga ganun. Yung expectations ni Ate Eloy, mga ganun, parang, shit, may expectation siya. That's sad. Medyo parang nanay talaga si Ninang sa atin, di ba? Yung parang iniisip niya kung saan ka mapupunta after nito. Sweet, tigilan mo na yung pagdodroga, di ba? Ganun pa siya sa'yo, pinapatayan ka ng TV. Nagdadroga ka dati. Bilang dati, addict Pati yung ka. Tigil mo na yung kagigimik ka, tapos ka nag-graduate ka na dyan. Tapos yung K-drama ko nung tanda ko, lahat may autism. Lahat may autism. Pinanood ko na lahat ng may autism na K-drama. Nag-English pa ako, Good Doctor. Tapos tumipat pa ako sa Japanese na version. May autism din. Tapos lagi ako sinasabi natin, kaya hindi ka kasi nag-grow. Kung mga pinapanood mo kasi laging yung may mga kulang-kulang. Ikaw kaya tayo. Sorry na. Sabay patay na. Yung password mo nga. Yung password mo. Yung password ko. Parang password ko parang WhatsApp Bobo. Kaya tingnan mo, pati password mo, wala man lang kaano-ano. Yan ba? Ganyan ba? Wala man lang goal. Wala man lang pangarap. Girl, bigay yung password ko, naging UK. Here we go. O, sino ka dyan? Pero na Sweet. Ibibenta na kita dito. So, yun. So, going back, let's go. Malay mo, next year. Yeah. Pangarap ko. What's up, Bobo? At the end of the day, parang nakikita ko na parang ang saya lang na yung commitment ng mga kasama mo sa team is hindi lang dahil may trabaho sila, kundi makita ka ding mag-grow as a person sa loob ng company. So, yun lang. Yes. Grabe yung testimonial sa 4. Ako yun. Grabe. Alam nyo guys, kung kailangan nyo na may magpatotoo para sa virtual champion, si Sweet yun. Si Sweet ang magpapatotoo. Ganon. Okay. Sige. Actually, dito sa tawag nito, na kasi ito, sa dysfunctions, halos lahat naman talaga no? Meron naman tayo. So, ang pinaka lang siguro talaga is yung sa trust, tama ba? Conflict and yung sa accountability, tama ba? Mm-hmm. So, ayun. Next na tayo. Sabi, it's a journey, not a checkbox. So, the final chapter emphasizes that overcoming dysfunctions is ongoing. It requires commitment, vulnerability, and trust over time. So, growth through challenges. Learning from setbacks strengthens the team spirit. Value of vulnerability, sharing fears, builds deeper connections and trust. Commitment is key. Clear ownership transforms intentions into results. So, feeling ko may share si Janelle. Si Ja. Go, Ja. I-share mo Ja ka ba, Ja? Parang kakasali ko lang. Pero Ja, surprise, may share ka. Surprise yan, no? May share ka, di ba? Bigla niyo akong pinasalita. Ayun. I think
Wait lang, babasahin ko lang muna. Kasi ako, Sige Kasi lang. bubukas-bukas pa lang si Jai. kaya nga eh. Hindi pa Ano daw yung Miss nakakahingi. Universe question? Yes. Lang, final chapter. Ayun, vulnerable kasi ang daming nangyayari. Which is, I think naman, part of yung journey. Kasi kung hindi ka naman naging vulnerable, wala kang matututunan. Diba? Parang sa love life lang yan, guys. Alam niyo naman. May hugot. Pero yun, in general, Huwag kayo. pero in general, sa base sa sa pag-intindi ko ng pagtawag ni Elaine dito, yun, kung hindi ka naman magiging vulnerable sa mga mistakes mo, sa mga challenges na pinagdaanan mo, parang hindi siya naging, hindi mo siya hindi mo siya may kakwento na part ng journey mo kasi ang buhay naman hindi naman puro happy lang. So may ups and downs siya. So sana tama yung nasagot ko, Elaine. Pwede naman, pwede. Yung kung hindi ko alam kung nakapag-join ka na ba ng previous book clubs about the 5 dysfunctions of a team. Yung sa trust lang. Hindi pa yata na. So, ayun. Ayun na, parang yung mga previous chapters, discuss yung 5 dysfunctions of a team. Balik tayo doon sa previous slide. Ayan, yung identify issues, build trust, encourage conflict, drive commitment, and implement accountability. Ayan. So, sabi nga, ayun nga, na kailangan nga daw sa team na may commitment, vulnerability, and trust over time. Tama naman sinabi mo na hindi naman sa buhay nga and sa work, hindi naman laging happy-happy, di ba? So, may ups and downs. So, part kasi yun ng growth natin as a team, di ba? Tama naman. So, ayun. Baka may gusto ka pang idagdag. I-connect natin sa sa work. Kaya rin ako. Okay na. Okay na to. Okay na to. Hindi, sa work, I think naman, kung i-connect natin siya, yung pag-build ng trust, yung before, wait lang, pwede pa Okay, balik natin. Ayan. Ayan. Like, if wala namang conflict, yun nga, everything leads down na kailangan may trust ka, kasi kung wala kang trust, paano mo share yung conflict or paano ma-encourage yung open dialogue. Tas yung sa commitment nun, like paano ka maging committed to reach your goal or kung ano yung goal ni VC in general. Parang yun. So everything leads naman na it's part of the journey. It's part of everything na nagpipiece together sa VC kasi yung VC naman kahit bago lang naman ako dito, sure naman ako hindi lang biglang nag-magical appear yan eh. Lahat yan pinagdaanan para ma-build ko ano yung VC ngayon. Yes. Tama. Correct. Tama naman. Yes. Sino pang gusto mag-share about this slide? And do you agree? Hello po, ako din. Gusto ko din mag-share. Kasi Ba't wala kang camera? Ay, ito na. Nasa banyo ako ulit. Sa cubicle. Hello, nasa cubicle. Coming to you live from the second cubicle of our banyo. Pero naalala ko lang yung isang bagay na parang na-encounter ko sa isang therapist. Na sabi niya, when you show your vulnerability, it's you showing na you trust the person or the team. Kasi, natural daw sa tao na pinapakita mo yung strong side mo, yung best side mo. Kasi nga, di ba, you don't want people to see your weaknesses. Kasi parang yun yung way para matamaan ka or masaktan ka nila, ganyan-ganyan. So when you're vulnerable, you're showing it to the team na you trust them and you're open to trusting them na you trust them and you're parang open to letting them trust you. And it also builds commitment na parang dahil nagiging vulnerable ka na ito yung weakness ko sa work, ito yung struggle ko sa work, ito yung pinagdadaanan ko challenges right now. People are more receptive in making sure na you are heard and understood. Support. Kasi, nasusuportahan ka nila. Kasi, mas naintindihan na nila na, kaya pala ganyan ka ngayon kasi ito yung pinagdadaanan mo. And people are more, yun nga, sabi ni Ate Eloy, people are more supportive of you. Kasi, pinakita mo na you trust them enough to show your vulnerable side. Thank you po dun sa therapist. Ang ganda ng Shout sinabi out ni sa'yo. Jana. Oo, actually, totoo yun.
Kasi, naiyak naman ako eh. Charang, sila na gano'n, MMK na No, naman. Elaine. Parang bigla na Kasi kung tinitingnan niyo ako, di ba? So, ewan Elaine. ko kung paano yung impression niyo sa akin. Pero ako kasi, may pagka-strong yung personality ko na happy-happy lang ganun. Tapos hindi mo alam, may mga ano pala, pag MMK na pala yung buhay ko, yung ganun. Oo. So, ayun, actually, totoo yun, yung sinabi ni Jana na ano talaga. Actually, strength din naman kasi yung pagpapakita ng vulnerability kasi hindi naman lahat ng tao, may, ano mo yun, may, tawag nito, may lakas sa loob na ipakita yung, yung soft side, parang gano'n, oo. It's like stripping naked. Yun, ang ganda lang. Sino pa gusto mag-share? Tapos mag-next Parang slide may tayo. share si Edge. Ito sabi si Edge. Favorite. Ano to? Targetan eh. Sabi yan, no. Targetan. Grabe naman yung targetan. Sobrang kantong-kanto Parang tayo perya. ngayon. Parang perya yung gano'n. Yung, alam na, nahinto ko naman sa sarili ko, sasabihin ko hindi. Pero, At least stop mo na yung sarili mo. napapansin ko na eh. Yung pinaka na-realize ko lang talaga nung binasa ko yung book. Natapos, nagdadalag. Yung book na basa ko nung nag-camping kami nila nanay pero sa hotel, ganun. So, doon ko siya natapos. Tapos na-realize ko doon na very correlated kasi yung mga 5 dysfunctions. And it all started with trust. Tapos, ang masaya ako habang binabasa ko kasi nakita ko naman na people in the company talagang we trust each other. Tapos yung mga, so ibig sabihin nun, meron tayong firm foundation. And lahat nung mga mga challenges doon or yung mga dysfunction doon, somehow, kung may experience man natin, na-overcome pa rin with yung foundation ng company. Tapos, everybody naman dito, based sa experience ko, wala naman ako na-experience na masama. Most of the time pa lang, yung mga things na nalalak natin or sometimes nalalak ko, na-overcome with the help naman ng mga people. So, talagang, so far, ako, hindi pa ako nasa 4 years, wala pa akong ganang patotoo. Pero, patotoo, wala pa akong laban dun kay Sweet, no? Pero, so far, no, masasabi ko na, the journey talaga with BC is very, parang lahat na nangyayari, worth it. Lahat ng mga napukunan ko, worth it. Lahat ng pwede kong ma-apply sa life ko, worth it. So, ayun, naman po. Ayun naman. Thank you, Edge. So, actually, totoo naman yun, no, na lahat nung dysfunctions, connect lang din naman talaga. And yun nga, yung na para ma-overcome natin, kailangan natin ng commitment, vulnerability, and trust. Yun. And of course, yung communication, very important yun. Okay, next na tayo. Nagmamadali. Nagmamadali si girl. Ayun. Meeting. O nga pala. Ito yung author, no? Si Patrick Lencioni. Closing reminder daw. Ayan. So, success is not a matter of mastering subtle, sophisticated theory, but rather of embracing common sense with uncommon levels of discipline and persistence. So, what does this look like in our team context? So, ang lalim naman ito. For the Miss Universe. Grabe. Pwede ba ibaon na lang natin to, tapos pagbalik ni Ate Pepper sa kanya to? Tomorrow. Candidate number 1. 300 words. Ang nakaka-relate ako dito yung uncommon levels of discipline and persistence. Kasi hindi lang discipline and persistence, pati patience po. Kasi yan yung mga kailangan unli supply ako niyan. Ng disiplina, yung parang kahit antok ako, gigising ako na maaga,
kailangan attend ako ng mga client meetings kasi kailangan nila tayo, kailangan tayo ng mga clients natin, kahit pagod or pasok pa rin. Gigising, babangon pa rin. Tapos yung persistence kahit na eto recently may mga kasi tayo nag-exchange of service tayo. May mga partnership tayo actually ever since nung nag-start pa lang si VC, like website pa lang natin, exchange of service yan. Pero hindi lahat umu-okay. Pero kasi hindi porket it didn't work out with somebody na hindi na siya mag-work out with somebody new din. Kaya minsan it takes a lot of courage to parang mag-try ulit, sumubok ulit kahit na nabigo ka nung last time. Parang ganun din pag sa mga VAs, for example, may mga heartbreaking moments din kami dyan, marami kaming mga issues na kinakaharap minsan ng mga management team. Pero hindi ibig sabihin nun na because na broken ka is yung trauma mo gagamitin mo with the new situation na kinakaharap mo. Kumbaga lesson lang siya pero hindi ibig sabihin na mo yung judgment dun sa mga new circumstances. So mahirap yun mahirap minsan yun pero kailangan ginaground lang tagalan namin na ayan pag-usapan natin yung trauma mo. Nagjo-joke na lang kami na himayin natin yung trauma mo para hindi kami maging bias dun sa mga decisions na ginagawa namin na parang pa rin yung benefit of the doubt sa mga tao, kumbaga we trust in humanity, yan, yung kindness pa rin, kahit kahit broken, ganun. So, yan, kailangan unlimited supply ng disiplina, persistence, saka patience. Importante yan. Yes. Feeling ko si Earl may gustong sabihin. Sa akin, subtle. Subtle? So subtle Subtle. It's so subtle. Kaya daw siya subtle kasi, di ba? Kaya daw yung subtle hindi pinopronounce yung B kasi ganun siya ka-subtle. Ay, taray. Ang galing. Kumbaga, practice what you preach. Oo, tama. Practice what you preach, di ba? May silent din siya, ganun siya ka-subtle lang. Pero yan, balik na tayo. Nag-i-implement kasi ako. Kayo talaga. Balik tayo kasi meron ako 4 minutes. Pero patapos naman ako. Ito na yung last na ine-edit ko na para sa presentation ko. Ang ko dito, ito kasing si paring Patrick Leoncioni. Sa akin yung yung parang kahit gaano karami yung alam natin theoretically when it comes to leadership, management, people management, for me, at the end of the day, ang make or break ng leadership ay yung paano ka makitungo sa tao pa din. Parang feeling ko kaya naman tayo umabot sa ganitong point na yung VC parang closely knit na community kahit hindi naman na tayo halos, although nag-start yung VC na medyo may mga magkakakilala talaga, then ngayon hindi naman na tayo talaga personally magkakakilala until we met VC. Feeling ko yung yung the way we treat people, yun talaga yung naging nating secret sauce. Na we advocate for our VAs and also at the same time we advocate for our clients na we're honest when it comes to delivering yung service excellence na lagi nating sinasabi. Ayun. So, lagi ko kasi naalala kay Ninang na di ba na-mention ko naman sa inyo before talaga. Maikli kasi talaga yung eulogy ko. Bakit laging third person? Oo. Hindi. Para daw Ninang labas ka muna para pag-usapan ka na. Don't quote me on this. Maikli talaga yung PC ko. Ako yung parang impatient when it comes sa team. Kahit nung hindi pa ako part ng management. So, ako yung medyo impatient. Ako yung medyo mababa yung tolerance for stupid, ganun. So, pero
Sobrang galing mo dyan. Huwag kang ano dyan. Pero hindi dyan, nagbabago na daw Sorry si siya. Edge, grabe ka naman, Ja. Grabe ka Nagbabago na magpalit. daw siya. Nagbabago na daw siya dyan. Huwag ka mag-alala. Starting this year, try na daw niya. Sa next touch point natin. Ano to? Nasaan na kayong kwento ko? Kayo kasi bigla kayo nag-sorry. Nasaan na yung kwento? Mababa yung PC mo. PC. Ayaw mo sa Yung ulo. PC ko. Pero kasi, parang laging nagre-remind sa amin si Nina na, pero what could we have done? Laging nandun sa management yung burden Yung of sisi. understanding. Akala ko yung sisi. Kasalanan mo pa Hindi, rin. lagi na sa management yung burden of understanding. Paano ba natin to may improve? May problema ba tayo sa system? May problema ba tayo sa training? Baka hindi na ituro sa tao. Parang as long as kaya pa natin mag-extend ng grace, nag-extend tayo ng grace. And wala Kahit talaga people ako problem na, no? Kahit people problem. minsan yung people Hindi, problem. kahit Minsan kasalanan. nag-extend. Hindi. Parang hope for humanity laging ganun. Taray. yun Charity yung- talaga tayo. konti na lang talaga na tayo, pwede na tayong ano tawag doon? Non-profit. Pwede tayo mag-NGO, ganon. Oo. Pero yun yung feeling kong naging secret sauce ng VC na we're really just honest na gusto nating tumulong. Hindi lang doon sa mga kliyente natin, pero gusto natin matulungan yung team members talaga natin na mag-provide ng jobs sa mga Filipino people. Kaya kung naghahanap po kayo ng trabaho, may mga hiring kami ngayon, mag-apply po kayo. Uy, Nag-vlog. grabe. Kuya, Sobrang Tamuro nga. natin. Click the link Sobrang here. alaga natin ng mga VA natin. Yung isang VA natin na hindi natuloy ma-hire. Binayaran ng kliyente. Ganun Oo kalapit. nga. Ganun dapat. Siya Ganun na. dapat ang mindset. Magpapabayad Kasi kahit kung iba hindi yun, mo trabaho. Bakit Wala, hindi? oo. Ganun, diba? Oo. Ganun ang mindset. Oo, ano na. Ang bait ng Actually, totoo yun, no? Na ano talaga. Na sa VC, kahit, or hindi, I mean, any workplace in general, na kahit gaano kaganda yung system, kung ang tao walang disiplina, at hindi ka mamuting tao, hindi magiging successful ang business, di ba? Yes po. Alis na Ay, kayo. Nilin, may naalala lang. Bye, Earl. May naalala lang ako kasi baka pumasok na si Zach anytime eh. Nandito na ako sa kabilang meeting. So, mawawala na lang po ako maya-maya. Pag biglang may pumasok na. Ano nga to? Ninaalala ko lang, I think, maliban doon sa yung virtue ng VC is, yun nga yung mga virtues natin, yung service excellence, yung heart of service, yung Si Mother Teresa. what would Jesus do, yun yung mga virtues natin. Diba? Yung mga Pero maliban doon, 90 feeling ko, questions. kaya nandun tayo sa, yun yung parang naging nating core values. Kasi, yun din yung core values na tinatry i-live ni Ninang habang nililid tayo. And, hindi to hindi ko sinacharot si Ninang. Pero kasi, kaya ko to laging sinasabi because gusto ko rin sa kanya i-remind kung ano yung core values niya. Kasi yun yung nakita natin sa kanya eh. And so far, kahit naman nung masaya na tayo sa mga $1,000 deals before, hanggang sa ngayon na meron na tayong mga clients na sobrang lalaki na talaga, hindi pa rin naman nagbago yung yung pakikitungo ni Ninang sa atin, pati yung mga core values na pinipreach niya sa atin araw-araw. Araw-araw talaga. Tare. As a preacher. Pero yan, yung mga, parang di pa rin naman siya nagbabago. I think isa yun sa foundation natin. Pastora Eloy. Uy, dati masaya na tayo na naka 500k sa Wise. Lang sa natin yun. Bakit? So, yun lang. Yung mga masaya lang din mag-look back pag nagbo-book club. Uy, nag-look back ako kanina, tinignan ko yung clients list. 13 na pala yung FPMO natin. Boobs. Yeah, Kayo. Halos mahabol na sa sa VA. 13 na yung FPMO, 10 doon kay Ate Eloy. 11. Ay, joke lang. Hindi naman pala. Kasi meron pang na kay Ate Pepper. Dalawa lang kasi yung akin dun eh. Oo, dalawa kay Ate Eloy, isa kay Ate Pepper. Ay, dalawa isa kay Ate Pepper. 10 kay Ate Eloy. Okay. Sige. Wala pa naman yung meeting yung Earl na.
Sige, tuloy Sige na. lang, tuloy ka lang. Mawawala na lang Okay. ako pag pumasok. Okay, dito tayo. Next slide. So, group reflection daw. Pakibasa nga dyan. Thank you. So, let's open the floor for the thoughts of examples. One word to describe what this book taught you about teamwork. O, go Elaine, sagutin mo. Hindi ako nagbasa. Ako mamaya pa ako. Galing ko, di ba? Ikaw ang sasagot. Galing mo doon. One word to describe, sa akin talaga about teamwork yung minention ko before, yung communication, yung talaga yung tumatak sa akin. Kasi actually, hindi naman mag-work lahat ng solutions sa dysfunctions kung hindi magko-communicate, di ba? Doon talaga mag-start kung paano kayo kikilos, ano yung problem, paano nyo i-resolve. So, ayun. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Ayan. Okay. Sino ba next? Si Sweet, baka may gusto sabihin. Dito sa one word. Feeling ko One word lang. ay data. Ay, Parang for me, what I learned is, yung dysfunctions of a team, it's just data. Nothing more, nothing less, parang ganyan. How we use that data determines kung paano mag-work yung team. Sino ka dyan? Yung mga ganun. Biglang naging data analyst. Oo, Galing. So, yun yung sa akin. Yung parang kung may problema yung team, kung paano siya gagawin, the solutions itself, parang sa akin, lang din. Ano yun? Makikita mo naman siya. It's just data na kaya mong ayusin moving forward. Yan po. Yan lang. Sa Edge na ulit. Ayan, sa akin po, ang pinaka natutunan ko from the book is yung foundation of trust. Na kaya ako napansin na wala tayo masyadong dysfunctions sa team. Kasi from the start, meron tayong trust with each other. And yun yung naging foundation natin, kaya maganda yung pakikisama natin sa bawat isa. And I thank you. Okay, sige. Trust. Si Jana. Ano naman si Jana? Hello. Ako, siguro same din nung kay Elaine na communication. And actually, ang daming breakthrough during this book club. To think na ang iksi lang ng libro, na puro kwento-kwento lang yung libro, pero parang ang daming breakthrough and mas marami akong nalaman about the team then itself. So, it's more of this discovery then, team discovery and communication. Ayan. Yes. Okay. Si Miss Eloy, ang last. One word. Wait, si Jack. One word. Post na ba? Oo, kasi ka. Save the best for last daw. Walang takas dito. Ay, tayo lang dito. Siguro trust din sa akin. Kasi yun yung talagang parang core ng the rest of the values, yung parang accountability stems out from trust. And siguro integrity, which is minention din ni Jana before. Na para magkaroon ng trust, kailangan may integrity din yung mga people involved para magkaroon ng trust. So, you trust din. Dalawang words. Wala na ate. Excited ako. Kasi Miss Ellie na sumagot sa akin, 2 words binigay niya, guys. Okay na yun. Ibigay na lang daw niya isang sagot niya kay Ja. Kay Ja na yung isa. Pero ikaw, Ja, ano sa'yo? Baka may other answer ka. Sa akin, One word. harmony. Harmony. O, diba? Ang lalim nun. Harmony! Sumisid ako doon. Hindi, kasi kung isama-sama yung sinabi nyo, like, diba, may trust, may cooperation, may accountability, lahat yun kasi mag-i-in sync all together, which is yun yung sinabi ng book. And parang yun yung naririnig ko dun sa past 2 na sumali ako sa book club dito, na if you don't have this, maapektuhan kasi yung next parts. So everything has to be in flow, it has to have harmony, like yung cooperation, yung communication, tapos kung hindi ka magko-communicate,
you can't have trust. Tapos syempre, if wala kang trust, how can you be accountable? Or why would you be accountable of your actions? Mhm. So yan. Yes, tama. Yan, next slide na tayo. Next slide, actions daw. Action steps moving forward. So how do we apply this in our real team dynamic? Sample lang to ha, pero baka ano ba yung mga ina-apply natin sa team natin? Ano yung mga ginagawa natin? Actually, ginagawa na natin tong check-ins eh. Check-ins. Jana, may Jana. Paki-schedule na po. Hindi wala pa ako check-in this month. Ako din, hindi pa ako nag-schedule. Ako meron din ako mag-schedule. Tapos na po yung check-in sa akin ni Daryl kanina. Thank you, Daryl. Shout out sa'yo. Mamaya ako sa this month, naipon na daw nila yung mga trauma nila Jana para Okay. Siguro magpapadextrose muna ako bago tayo mag-touch po. Para ready na ako. Dire-diretso na to. Wala nang hingahan. Pero feeling ko ginagawa na natin to lahat. And I think, before, nung sumali ako sa VC, dati na gugulat pa ako kay ate pag biglang babaguhin namin yung process. Wah! Babaguhin. Parang na-whiplash ako. Wah! Binago na naman. Tapos next week ko na may bago. Pero kasi parang medyo na-appreciate ko siya ngayon na mas keen tayo kasi on looking for solutions on how to improve. Kaya feeling ko umabot na tayo sa point na lahat ng to ginagawa na natin sa team. Kasi nga, very particular tayo na kapag hindi nag-work, i-let go natin tapos mag-focus tayo sa ibang direction or tingin tayo sa ibang site. Baka hindi tayo na-explore or natatry pa. So, hindi ko nagawa na natin to lahat. And siguro it's a matter of commitment and follow-through. Yes. Yung, di ba, para isa sa dysfunction yung inattentive na sa results. So baka dahil ginagawa na natin yung attention, ginagawa na natin itong mga action steps na to or action plans na to. Dapat ang focus din natin ay yung pag-follow through or pagbigay ng attention sa results sa mga actions. Aside from this, meron pa ba tayong ibang ginagawa? Camping. CSR. Nagmo-Mobile Legends. CSR/team building. Oo. Di ba? CSR/team building /inuman/camping. ML tournament. Oo. Nagpapaliga po tayo ng Mobile Legends. Ganon. Oo nga, di ba tayo magaganon? Oo. Pag kayo nilabasan ko ng mga bago kong hero, akala nyo kabahan kayo. Yun po. Actually, nire-research ko pa yung iba kasi hindi ko naintindihan. Ano yung calling each other in, not out? Call each other in. Parang riddle kasi. Papasukin mo daw, te. Tara dito. Papalabasin. Pahamog na. Marinig ka. Tara dito. May sabihin ako sa'yo. Tara dito, pasok ka. Ganun. Call in versus call out. Parang you're trying to understand kung bakit may problematic yung nagawa, something that's been done. Tapos, pero parang may trust ka pa rin na hindi niya intention na makasakit or something, and that person isn't intentionally causing harm. Hindi lang talaga sila aware na yung maybe may nasabi sila or may nagawa sila na something na nakaka-offend or something. Okay. Calling in. Pag calling out, syempre yan. So, non-prejudice. Oo, so walang judgment. Bias. Kumbaga, hindi na judge lang namin sa iyo yung pero sa pagdating sa trabaho, kino-call in na. Gina-judge namin yung Gina-judge. Pero hindi namin judge yung trabaho mo. Ganun. Today, call out ka. Pero pag ginawa ka sa work, ikaw call in ka. Kumbaga, may naman siya, conditional. Additional. Gusto ko yun. Sige. So, lahat naman na to, no? So, ayun. Hindi na natin kailangan na actually, focus kailangan pala. Okay. Ginagawa naman na natin. So, no problem. Closing na! Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye. Next week!